Matthew chapter 26, verse 36, and it is what the Bible says. This is what the Bible says. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciple, Sit ye here, while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Verse 38, Then saith unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. This time, ang ating pag-aaral, lilipat tayo sa lugar ng hardin ng Gethsemane. Shall we go to the Lord in prayer? Lord, Heavenly Father, today, salamat Panginoon sa pagkakataong ito habang ginugunita po namin, Panginoon, ang mga huling araw nyo sa mundong ito. Ang mga huling araw na ito ay hindi puro pleasure. It is full of pressure, pain, persecutions. Yet, Panginoon, salamat sapagkat you need to survive, you need to finish that cross. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na meron kami sa ngayon. Maaring madali ang pagtanggap, pero naging mahirap ang proseso para sa inyo. Lord, salamat po sa buong linggo ng inyong pong pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan that we were able, Panginoon, na gawin ang aming mga tungkulin sa buhay. Salamat, Panginoon, for the gift of time na meron po kaming kalayaan, magawa ang mga bagay-bagay. For the gift that we can gather here together. Salamat, Panginoon, for the gift of companion. Salamat sa mga taong nakakasama namin sa aming buhay. Whoever it is, sino man, Panginoon, yung mga taong yon, maaring ang aming mga immediate family ay hindi namin kasama. Pero meron kayo, Panginoong, pinadadala upang kami, Panginoon, ay samahan, to encourage us, to lift us, to be with us. Salamat, Panginoon, sa mga taong iyon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na matapos ang isang linggo ng aming mga gawain, ng aming mga trabaho, ng aming pag-aaral. Kami po ay sama-sama, naririto po sa Bahay Iglesia. We humble ourselves, O God, sapagkat nais naming ipamala sa inyo, iparamdam sa inyo that we are still needy, that no matter what we have, no matter where we are, we still need God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, na anuman ang aming mga kamalian, anuman ang aming mga pagkukulang, still laging bukas ang inyong iglesia, laging bukas ang inyong kamay upang kami, Panginoon, ay tanggapin. Pakalinisin niyo po, Panginoon, kami sa anumang aming mga pagkukulang, sa anumang aming mga pagkakamali. Kung di man naging tama ang aming serbisyo, ang aming pananambahan, nawa, Panginoon, sa umagang ito, ay keep us right, O God, so that we may able to obtain and understand your word. Dalangin po namin, Panginoon, that sa bawat linggo ng aming pakikinig, sa bawat panahon ng aming pangangaral, nawa, Panginoon, ay patuloy nyo kaming palakasin, hindi lang marinig, kundi maintindihan, maisabuhay, at maintindihan po namin. Lord, kayo po ang nakakaalam ng aming pinagdadaanan. Kausapin niyo po kami sa umagang ito. Ito po kami dalangin. In Christ's name we pray. Amen and amen. Please be seated. The last days of the journey of Jesus Christ. Kung alam mo na ang buhay mo ay nagtatapos or magtatapos, where will you spend most of your time in this world? Napaka-crucial, napaka-hiwaga po ng mga huling lugar na pinuntahan ng ating Panginoon. Last week we talked about Hosanna, or yung tinatawag nating triumphal entry. Ito na po yung countdown na kung saan ang Panginoon po ay nalalapit na ang kanyang pagtatapos. Kaya siya sinabing triumphal entry because it is a triumph, a victory. Although alam ng Diyos na ang kakaharapin niya kamatayan, pero ito po ang magiging daan ng ating kaligtasan. Sapagkat sa pagpasok niya po on that golden gates of Jerusalem, ay nandun na po nakasalalay ang atin pong kaligtasan na gagawin ng Diyos sa lugar ng cross. And then after that, bumalik sila sa Bethany or sa Bethpage sapagkat may pangako ang Panginoon na yung colt, okay, we studied last time, ibabalik. Okay? And then along the way, nakita niyo siguro yung fig tree na hindi namumunga, probably in Bethpage, okay? That's why God cursed the tree sapagkat it is intended for a tree to be fruitful.
Ganon din po sa atin, hindi lamang po intentions ng Diyos na tinanggap mo siya, nakilala mo siya, kiniklaim mo na ligtas ka at papunta ka sa langit. God expect us to grow, to be fruitful, to be fruitful, because that is what intended for us bilang mga Kristiyano, na hindi lamang tayo tinataniman ng salita ng Diyos, kundi lumalago dapat tayo at nakikita ang bunga ng banal na Espiritu. After that night, they been to the upper room. Okay? Ito po yung the Last Supper of Jesus Christ. Kasama niya ang kanyang mga disipulo. They meet together, they pray together. Sinabi niya ang mga posibleng mangyayari, and even doon po sa lugar na yon, hindi lamang ang mga good news, pati ang mga bad news ay sinabi rin ng Panginoon ang impending or ang paparating na kamatayan, maging ang mga disipulo na maaring magkalulo sa Panginoon. On the Last Supper, matapos na bibigay ng Diyos ang ilan sa kanyang mga pagbabadya ng kanyang katapusan or kamatayan na magaganap, siya ay pumunta sa isang halamanan na kung saan tinatawag nating the Garden of Gethsemane. And there he went with his disciples, at doon po sa lugar na yon ay usually when we say garden, doon tayo ay na-refresh, tayo ay nagagalak sapagkat nandoon ang mga lugar na kung saan tayo ay maaring we feel comfortable, but not for Christ, because sinabi po ng Panginoon sa lugar na yon, He was sorrowful, slides, unto death. He was sorrowful unto death. Have you experienced na dumating sa iyong buhay, ng iyong buhay, na ikaw ay nalungkot, at sa iyong lungkot, ay halos pakiramdam mo ito iyong ikamamatay. Halos iyong ikamamatay o gusto mo nang mamatay. Sabi po ng Panginoon sa ating nabasa sa lugar na yan, He was sorrowful unto death. That's what Jesus experienced in that garden. And this is the first time na dumating at sinabi ng Diyos ang wikang yun. Maaaring may mga pagkakataon na ang Diyos ay nalungkot din when his best friend or his friend Lazarus died, Jesus wept. Nung siya ay pinagkalulo o inayawan ng kanyang mismong countrymen, forsaken, nalungkot din ang Diyos. Nung mga pagkakataon na maaaring sinabing may magbe-betray sa kanyang mga disipulo, nalungkot ang Diyos. But this time, the sorrow, the grief, nagpatong-patong ang lungkot ng Diyos. Pero what makes God so sorrowful? Sabi ng Panginoon, sa aking maraming sakit, mga salitang narinig, dito lang natin sinabi ng Panginoon, I am sorrowful unto death. And there were times in our lives na dumadating po tayo sa puntong yan because even the highly spiritual and wise could have moments of overwhelming sorrow. Hindi tayo exempted kahit ang mga lingkod ng Diyos, kahit pa kayo ay may ministry, kahit pa kayo ay nananalangin, nagpe-pray, even though you are a pastor, even though you are a father, dumadating yung moment na no matter how spiritual we are, no matter how wise we are, it seems that sometimes there's no solution, and sometimes it grieves us. Nalulungkot tayo na para bang ayaw na nating magpatuloy pa. Nalulungkot tayo. Our sorrow seems unto death. Parang ikamamatay. At minsan pa nga, parang gustong mamatay. Nangyayari po yan sapagkat even Jesus Christ, He experienced that in His human nature. Matthew chapter 26, sabi po sa verse 9, And He went a little farther and fell on His face. Nandun sila sa Garden of Gethsemane, iniisip siguro ng mga disipulo, anong meron dito, bagamat usual silang pupunta doon, pero lumayo ng bahagya ang Diyos, siya ay nagpatira pa, nanalangin, at sinabi niya po doon, Oh Father, if it possible, let this cup pass over me. That cup is a cup of suffering. That cup is a cup of judgment. Hanggat maaari, Panginoon, baka pwedeng hindi mangyari ang mga bagay na ito. Ano po bang kinatatakot ng Diyos? Hindi yung kamatayan. Ano bang kinatatakot ng Diyos?
Hindi lamang po yung suffering na kanyang pagdadaanan, hindi lamang yung persecutions, yung rejections or betrayal. Ang isa sa kinatatakot at kinaayawan ng Diyos, that cup of salvation, that cup of suffering, sapagkat darating sa punto ng kanyang buhay, that God will forsake him. Kaya nga sinabi ng Panginoon, my God, why thou hast forsaken me? Because there will be a time in his life na hindi siya kayang tingnan ng Diyos. God will forsake him. Why? Because he is full of sin. He bore our sin. Dala-dala ng Diyos ang kasalanan ng buong mundo, that even God the Father, hindi niya kayang tingnan ng kanyang anak. And what makes Jesus so sorrowful, hindi lang yung pain, hindi lang yung suffering, hindi lang yung betrayal, ang pinakang nakapagpalungkot at na magpapalungkot sa Diyos ay yung alam niya na hindi niya makakasama ng pansamantala ang kanyang ama. It makes him sorrowful. Sa ating pong buhay, kung ikaw ay isang mananampalataya, it grieve. It makes you sorrowful if you are far away from God. Kung ikaw ay malayo sa Diyos at totoo kang mananampalataya, bagamat nakikita mo na nagkakaroon ng maaring mga paghakbang o paglago ang iyong buhay, pero mararamdaman mo ang lungkot na hindi mo kasama ang Diyos. Mararamdaman mo ang lungkot na wala ka ng panahon sa Diyos. Mararamdaman mo ang lungkot na kung saan makikita mo na ang buhay mo ay far from God. Sinabi ng Panginoong Jesus ng kanyang anak, Lord, if it's possible, hanggat maaari, pwede bang hindi ito mangyari? Pero ang iyong kalooban ang siyang masusunod. In this case, maaaring siguro nararamdaman na ng Diyos. Papalapit na. Anytime may dadakip sa akin, nakikita-kita ko na kung paano ako'y hagupitin, nakikita-kita ko na kung paano ako'y magbubuhat ng cross, nakikita ko na kung paano sina Peter ay magtatago, mawawala ang mga disipulo, nakikita ko na ang Mount Golgotha sa aking pangitain, pero ang pinakamabigat na pangitain ng Diyos, there will be a time on that cross that God will forsake me, that there will be a time that I will be distant to God because I will carry the sins of this world. We can see here the humanity of Jesus Christ. He wept, nasasaktan, umiiyak, nagmamakaawa. Pwede natin sabihin, ay Diyos naman yan, kahit naman ilang cross pa ang pasanin yan, mararating yung Diyos yan eh. Remember that He is God, but He is in human nature during that time. Diba? Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nasasaktan din siya, nalulungkot din siya, maaring pwede rin panghinaan ng loob. Yun yung mga bagay na pwedeng pagdaan ng Diyos. Kaya sabi niya, yet, if it's possible, kung maaari, Lord, pwede bang hindi na? Kung pwede lang naman, inamin niya yung kanyang nararamdaman, inamin niya yung kanyang kahinaan, that is a sincere prayer. Bilang nagkatawang tao, pinakita ng Diyos how we ought to pray to God. You should admit your weakness. Aminin mo sa Diyos ang iyong pagkukulang, aminin mo ang iyong kahinaan, aminin mo kung ikaw ay nahihirapan, you plead to God. It is a sincere prayer, yes, yet it is a submissive prayer. He plead to God, Lord, kung maaari sana, pero kung hindi, ang kalooban mo ang siyang masusunod. Verse 40, open your Bible, verse 40, sabay-sabay tayo. Ready? Begin. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Nanalangin ng Panginoon, nagpatira pa, pagbalik niya, di ba sabi niya kina Peter, sabi niya sa mga disipulo, dyan lang kayo. Manalangin din kayo, samahan niyo ako. Pero sabi po ng Panginoon sa time na yon, pagbalik niya, natutulog ang mga disipulo, Could ye not watch with me even for just 1 hour? Hindi niyo ba ako kayang samahan kahit 1 oras lang? Could you not watch with me even just 1 hour? You are physically present but mentally and spiritually absent. And it's not just the story of Peter and disciples. Same questions that God is asking for our disciple or for our present day Christians. Maaaring sila tanong ng Panginoon, could you not spend with me even in 1 hour?
Could you not spend with me even just one day for a week? Hindi mo ba ako pwedeng samahan? Hindi ka ba pwedeng makarating sa aking bahay iglesia kahit isang beses lang sa isang linggo? At kapag ikaw ay nasa loob na ng iglesia, could you not spend with me? Kaya mo ba? Hindi mo ba kayang maglaan ng isang oras na nakikinig? O maaring katulad ng disipulo, natutulog. Same question. Na sinasabi ng Panginoon. O maaring nandito tayo, gising. Pero tulog ang ating diwa, nasa malayo ang diwa. Kung ano-ano ating ginagawa. Isang oras lang ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Pero hindi ko alam. The spirit is willing, but the flesh is weak. Pag mga worldly things about flesh, gising na gising talaga ang ating diwa. But I wonder, pero pagdating sa gawain ng Diyos, sometimes we are weak. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Gusto ng spirito. Could you not spend even just for an hour sa ating Panginoon? The Bible says, present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. A living sacrifice. For all the whole week, we use our strength for ourself, for our labor, for our work, for our school, for our family. We use our strength. We use our time, our talent, and even our treasure. But when it comes to the Lord, maraming mga Kristiyano, maraming mga mananampalataya, wala nang panahon. Wala nang lakas. Wala nang maibigay. Sabi ng Panginoon, could you not watch with me even just for an hour? Hey, Peter, James, di ba sinabi ko, this is a very crucial moment in my life. Maaring sa mga ibang pagkakataon, alive ang mga disipulong ito. Gising sila. Buhay sila nung nagpapakain ng si Jesus. Masisigla itong mga disipulo nung nagpapagaling siya ng bulag. Nagpapalakad ng mga pilay. Gising ang mga disipulo, masaya ang mga disipulo nung sila ay namamangka na may isda. Gising ang mga disipulo nung ang Panginoon ay naggagawa ng iba't ibang miracle. Pero nung panahon na kailangan talaga sila ng Diyos, when it comes to intimacy and prayer time, sila ay natutulog. Hello? Could you not listen to God even just for 1 hour? Young people, hindi pa pwedeng pag preaching walang nagse-cellphone. Hello? Hindi ba pwedeng walang patayo-tayo? Parang inip na inip, ang tagal, matatapos na. 1 hour. 1 hour. Pero tumatagal tayo sa ibang bagay. Pag nanonood tayo ng mga Korean novela, kahit ilang episode pa yan, walang tayuan. Nalilipasan ng gutom. Pag ang pinapanood nyo, mga kung ano-anong mga bagay, tumatagal tayo. Pag may mga pa-meeting dyan, agenda, nakatayo pa. Lalo pa pagpipila sa ayuda, kahit pawisan, tumatagal tayo. Pero pag sa Panginoon, laging nakatingin sa relo, hindi pa tapos ang service, uuwi na. Sa buong linggo, yan lang ang pwede mong gawin sa Panginoon na service. Wala na tayo sa prayer meeting, wala sa Sunday school, 1 hour. Sunday morning service, give your best to Christ. Ibigay nyo na sa Panginoon. Konting-konti na lang yan. Yan ang sinabi ng Panginoon, Peter, could you not watch with me even just for an hour? Isolation. Yan ang naramdaman ng Diyos. If you experience, naramdaman ng Diyos na sa gabing yon, at the middle of the hour, at the middle of night, wala siyang kasama, sorrowful, grieved. Minsan ba naranasan mo na sa gabi na ikaw ay magigising? Ang bigat ng iyong dinadalang problema, gusto mong umiyak. Wala kang makausap, sapagkat lahat ng kasama mo ay humaharok na at tulog. Ikaw ang may pasan ng lahat. They don't know what you're going through, hindi nila alam yung pinagdadaanan. Minsan kahit mga asawa, may mga
problema tayong hindi na masambit sapagat ayaw nating dumagdag pa. Ganyan na naramdaman ng Panginoon. Isolation. Kaya alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan because nandun siya. Naranasan niya in the Garden of Gethsemane. There is isolation, nag-iisa ang Diyos, but there is understanding. Pwedeng sabihin ng Diyos, ano ba naman itong mga kasamang kong ito? Sa dami-dami ng pwede kong isama, ba't ito pang natulog? Di ba? Ito pang natulog. Alala ko yung tulog, no? Hirap din nun yung halimbawa, nagdadrive ka madaling araw. Di ba? Ako, pagka umupo ako sa harapan mo, sa tabi, hindi ako natutulog kasi alam ko ang driver, kinakausap ko, kinikwento ko. Pero pag nag-iisa ka na lamang, humaharap na sila lahat sa likod, natatanda ko pagka nagdadrive, di ba? Okay? Siyempre, kwento-kwentuhan yan. Kwento-kwento maya-maya, kita mo, unang natutulog dyan, yung nasa likod, yung nasa dulo. Yan yung mga pwestuhan ng matutulog na O, sunod dyan, sunod yung katabi mo. Di ba? Siyempre, kwentuhan pa, malumanay. Pero yung mga driver, alam nyo yan, pag natulog na lahat, bumibilis ang takbo nyo Bumibilis, sabi, teka lang, ako na lamang ang gising. Kaya minsan nagigising sila. Kalapa na pala. Kaya sabi ko, kung ayaw nyong bumilis, huwag kayong matulog. Okay? Kausapin nyo ako. Yan yung naramdaman ng Panginoon Pero kahit pasabihing mga tulog na ang disipulo, makikita natin yung, there is isolation, but there is understanding. Hindi binulabog ng Diyos. Ito po ay 3 beses nangyari. Nakaranas na ba kayo minsan na may ginising kayo? Gigising na. Pagbalik mo, tulog uli. 3 beses tinulugan ng mga ito ang Diyos. Pwede siyang magalit, pwede niyang sabihin, ano ba naman itong mga disipulong ito? Diba? Alam ko, puyat kayo, pero kahit pa, mahalaga ito. Pero alam niyo, Panginoon, napaka-understanding. Hindi niya masyadong dinamdam, nadala niya ng ayos. Anong itinuturo? Tinuturuan tayo ng Diyos, how to have understanding. Sometimes napoprostrate tayo sa mga tao. Ini-expect mo, ganito ang itatrato sa'yo. Diba? Ganito ang gagawin. Bakit hindi ganun? Ano ba naman ito? Kayo pa naman yung lagi kong kasama. Kayo pa yung hindi maaasahan. Nangyayari yan. Pero ang Panginoon, imbis na palakihin ang problema, nang ibabaw yung kanyang understanding. Unawain. Baka siguro iniisip ng Panginoon, siguro ay nag-Netflix kahapon si Peter, kaya tulog ngayon. Baka pagod ito sa trabaho, o di kaya naman ay nanood kagabi ng concert sa JJ. Okay? Pwedeng kasama ng loob ng Panginoon Pwedeng sabihin ng Diyos, umalis na nga kayo dito. Sa dami, mamamatay na ako, tinulugan niyo. Pero ang Panginoon, hindi niya na dinagdag pa yun. I-experience isolation, pero alam niya kung paano i-handle yung frustrations. Alam niya kung paano i-handle ang problema na hindi siya sumasabog ng ibabaw. Sabi pa nga ng Panginoon, Peter, manalangin kayo, watch and pray, that you enter not into temptation. Darating yung time, kayo rin ang magiging dadaan sa pagsubok. Your spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Diba? Nangibabaw yung concern. Knowing that he has a heavy cross to carry, and he is in Gethsemane, yet Jesus never failed to carry other crosses. May concern pa rin. Kahit kung tutuusin, bahala na kayo sa buhay nyo. Ako nga, kung titingnan bukas papatayin ako bukas uusigin ako, ang dami kong problema. Bahala na kayo. Pero hindi, may concern pa rin sa Diyos. Still, Jesus can carry other crosses, knowing that He will carry a very heavy burden cross. Anong ibig sabihin nun? Pwede pa rin tayong magkaroon ng concern, pwede pa rin tayong maging encouragement sa iba, kahit may dinadala tayong problema. Minsan ang mentality natin, lalo pat may mga problemang kanya-kanya, bahala kayo dyan. Ako nga, may problema din Minsan nangyayari yan sa mga bahay. Diba? May problema yung isa, may sakit si ganito. Pas muna ako. Ang bigat ng problema ko. Diba? Pero si Jesus, iniisip niya ang problema niya, pero concerned pa rin siya. Concerned pa rin siya sa problema ng iba. Hindi nawala yung concern. At ganoon din po sa ating buhay, we should still have concern for others. Verse 42. Okay? He went away again the second time. Ito, pangalawang beses na. Pumunta siya doon. Pray. Pagbalik niya, natutulog ang mga disipulo. Okay? Sabi niya, hoy, isang oras lang. Opo. Okay? So, nanalangin uli siya second time.
Anong kanyang panalangin? The same, "Oh, Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." Lord, hanggat maaari, pwede bang hindi na ako magkasakit? Pwede bang hindi na ako mapako sa krus? Pwede bang hindi ko na ito pagdaanan? Because in human nature, Diyos siya, pero still, pinapakita dito, as human nature of Christ, talagang hanggat maaari, we plead to God. We avoid sorrow. At kanyang pagbalik, nanalangin siya for the second time, and he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Mabigat talaga eh. Naranasan nyo ba yung pinipilit nyo talagang gumising? Pero bumabagsak talaga eh, no? Tingnan nyo nga mata ng inyong katabi kung pabagsak na ang mata. Yan. Mabigat eh. Okay, maalala, naintindihan kayo ng Diyos. Mabigat. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Okay? Hindi niya naginising. And he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. At sabi sa verse 45, "Then cometh to his disciples and saith unto them," thank you, "Sleep on now and take your rest." O sabi ng Panginoon, tapos na third time. O tapos na ba ang tulog? Di ba? "Sleep on now and take your rest." Pwede nang bumangon. Bakit? "Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed in the hands of the sinner. Rise, let us be going. Behold, he is at the hand that betrayed me." 3 times na nalangin ng Diyos. 3 times din yung naabutang tulog ang mga disipulo. 3 times na nalangin. Hindi to repetition. Na parang, ay, paulit-ulit na lang. Bakit na nanalangin ng Diyos ng paulit-ulit? Sapagkat ito yung puso ng Panginoon. He sleep again. They sleep again. They miss the most precious time with Christ. Their prayer time, their intimate time. 3 times they miss the most precious time with God. Tulad ng aking nasabi, may mga pagkakataon na nakasama nila ang Diyos sa pagpapakain. Nakasama nila ang Diyos pag magtitrip, pag magbabangka, pag magmimiracle. Nakasama nila ang Diyos pag may ganap. Buhay na buhay ang mga disipulo. Pero pag quiet time na with God, pagod na, walang gana, may sakit, tulog. Sometimes, gano'n na nangyayari sa atin. Pag may mga ganap, tayo ay nabubuhay, tayo ay malakas. Pero pag usaping personal intimacy with God, who among you have personal time with God? Who among you pray, even just for 10 minutes, 5 minutes every night? Who among you read the Bible? Who among you come to prayer meeting? Pag usaping closeness to God. Amen. We are guilty of this sin. Pero ang mga disipulo, laging present noong mga time na yon. Pero pag moment of prayer with God, moment of intimacy with God, they miss the most precious time with God. May I tell you, marami tayong mga activities sa church, marami tayong mga ministry, marami tayong mga fellowship, maraming programa. Pero ang pinakang mahalaga na programa sa ating iglesia ay ang programa sa pananalangin. Our prayer time with God. Sabi ng Panginoon, gising na, behold, there comes my betrayer. Paparating na ang kukuha sa akin. Paparating na. Someone who will betray me. Verse 47, and while he yet spake, habang nagsasalita ang Diyos, kasi malapit lang yan. Okay, paparating na from Jerusalem. Lo, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priest and elder of the people. Sabi ni Judas, verse 48, now, he that betrayed him gave them a sin, saying, sabi dito, whosoever I shall kiss, that same is he, hold him fast. Kung sino yung hahalikan ko, yun ang inyong uhulihin. And forthwith, he came to Jesus and said, Hail, Master, and kiss him. Kilalang kilala natin ang halik na ito, ang halik ni Judas. Sapagkat nung unang panahon, custom yan. Diba? Pagkaibigan mo, mahal mo sa buhay,
humahalik ka sa pisngi, even in our present times, di ba? Brother Joe, sa Middle East, yung mga tawagin nila, Habibi. Okay, my friend, diba? Magigitla ka na lang, yayapusin ka. Di ba? Custom yan eh. Okay? Sa cheeks lang ha? Okay. Hindi sa lips. Okay? Sa noo, minsan sa shoulder. Masakit dito sa dami-dami ng sign na pwedeng gamitin ni Judas, imbis na yung kiss na sagisag ng pagtatapat, pag-ibig at pagmamahal, yun pa yung ginamit niya eh. Pwede namang sabihin ni Judas, yung kukulbitin ko. Di ba? O di kahit yung hahawakan ko ang kamay, talagang yung symbol of love, yung pang ginamit ng symbol of betrayal at napakasakit. Yung magawan ka ng masakit ng kaaway mo, pero lalo pa kung mahal mo sa buhay. We all experience Judas in our life. Pangit mong pakinggan, pero lahat tayo nakaranas ng betrayal. Nakaranas tayo ng halik ng Judas. Someone hurt us. Hindi ito yung mga senturyon, pero mismong disipulo, someone closer to us. We all experience Judas in our life, or sometimes we became Judas in someone's life. Huwag kang magturo, baka ikaw din. Baka ikaw din nakasakit, baka ikaw din nagbetray, iniwan mo din siya. Maalin lang sa dalawa, o parehas, maaaring naranasan mo na. Tayo ay ilag na ilag, diring-diri sa pangalang Judas, sa kanyang ginawa, pero ang realidad ng buhay, either ginagawa or nagagawa sa atin, nararanasan natin that Judas moment in our life. Pero tingnan natin kung paano hinandel ng Diyos ang lahat. Verse 50. Sabay-sabay nating basahin. Ready, begin. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they and laid hands on Jesus and took him. And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck a servant on the high priest and smote off his ear. Okay? Nung matapos, mahalikan ni Judas ang Panginoon. Okay? Sabi ni Judas, it's a sign. Okay? Alam nyo na ang gagawin nyo. Di ba? Hulihin nyo na. Sapagkat siya yung nagpapakilalang Mesaya. Nung uulihin na ang Panginoon, bigla na lang may dumukot ng itak, espada. Bigla na lang may bumunot ng espada. At tinagpas ang isa sa mga soldier of the high priest. And you know that? Who is that? Peter. Peter. He is so impulsive. Hindi ko alam kung matapang ba talaga si Peter o dahil bagong gising lang. Sabi nga ng iba, biruin mo na ang lasing, wag lang ang bago. Kasi kung matapang si Peter, bakit pagkatapos nito, nagtago na siya, 3 times niyang dininay ang Diyos. Eh kung talagang palaban ito, siguro nung hindi pa alam ni Peter ang nangyayari, bigla nang nagulat at napatapyas eh. Hindi ko din alam kung talagang si Peter ba ay samurai, sapagkat ang galing eh. Pwede namang hati agad yung ulo, dikit leeg. Ang dami-dami tatamaan, tenga lang. Galing ano? Ang galing. But we knew the story, papasword lang ng konti. Alam nyo, nung naputol ng tenga ng soldier na ito, di ba? Alam nyo ang pwedeng mangyari because of impulsiveness of Peter? Ang Diyos ang papatayin eh, baka mauna pa si Peter eh. Pwedeng doon mismo patayin na si Peter, or pwedeng mismo siya ang unahing iharap sa mga judges. Kasi ang Diyos naman walang ginagawa. Ito, sigurado, criminal talaga eh. Because of impulsiveness. Pero alam niyo ang ginawa, bakit hindi nahatulan si Peter? Hindi ba kayo nagtataka kung tutuusin si Peter, dapat mas nauna pang namatay? Alam niyo kung anong nangyari? Di ba? Brother Michael, nakakatuwa kung titingnan anong nangyari. Because Jesus destroyed the evidence. Anong ebidensya na talagang ginawa ni Peter yun? Ay wala pong tenga, putol eh. Ano bang ginawa ng Diyos? Kinuha yung tenga, binalik. Magsumbong man itong mga senturyon na ito, ay nasa na yung patotoo? Ba't walang sugat? Fake news.
Jesus destroyed the evidence. Alam nyo, someday when you will go to heaven, bilang ni Satanas ang nagawa niyong kasalanan. Alam ng Diyos ang mga bibig niyong kung anong lumalabas dyan. Alam ni Satanas ang mga pinuntahan nyo. Alam ng Satanas lahat ng ating mga nagawang kasalanan. At pwede niyang sabihin, Lord, oy, kung talagang Diyos ka, if you are really a holy God, bakit mo tatanggapin yan? Ay makasalanan yan. Pero sasabihin ng ating testator, sasabihin ng ating judge, sasabihin ng ating attorney, walang iba kundi si Jesus, where is your evidence? Because on that cross, sa pagdanak ng aking dugo, binura ko ang mga kasalanan. Just like Peter. Thank God because God forgave and washed away all our sins. Verse 52. Okay? So baybayan nyo. Then Jesus said unto him, put up again thy sword into his place. For all they that take the sword shall perish with the sword. Thinkest thou that I cannot pray to my Father, and he shall presently give me more than 2 legions of angels? 12, okay. But how then shall all the scriptures be fulfilled that thus it must be? Okay? So, makikita po natin yung yung story dito. Sabi po sa story natin, then said Jesus unto him, Peter, kalma lang. Ibalik mo yung espada sa iyong kalooban. For all that they take the sword shall perish with the sword. Pag dinaan mo sa dahas, dahas din ang kapalit niyan. Hindi mo pwedeng daanin sa galit. Okay? Ang sabi ng Panginoon, alam mo ba Peter, hindi mo kailangang pagtanggol eh. Kasi kung gusto ko talagang maligtas dito, sabi diyan, pwede kong tawagin ang aking ama at magpadala dito ng legions, laksa-laksang mga anghel. When we say legions, 6,000, 5,000, ay 12 legions. Biruin mo, kaya magpadala ng Panginoon daan-daang libong anghel para ipagtanggol siya. Kaya Peter, hindi mo na kailangan bumuot ng espada. Kaya kong gawin yun eh. Pero bakit hindi ko ginawa? For how then shall be the scriptures be fulfilled? Pag ako tumakbo dito, pag umiwas ako, sabi ko nga kanina, di ba, Lord, baka naman pwedeng hindi na matuloy. Pero ito ang kalooban ng Diyos. Pag hindi ko to tinuloy, hindi magiging makatotohanan ang iyong salita. Ang daming prophecy sa Bible na sabi, hindi lang siya isisilang, mamamatay ang Diyos sa cross. So, being submissive to God, bagamat alam niyang ito ang mangyayari, bagamat kung tutuusin, pwede naman siyang tumakbo, pwede siyang umiwas, pwede niyang sabihin, oh Lord, cancel na ang ating usapan, ayoko na. Di ba? This is too much. Pero hindi. Sapagkat kailangang matupad ang nasusulat sa Biblia, because the scripture must be infallible. The prophecy concerning His death. Now, tingnan po natin. Yung story, dyan nagtatapos. From Bethany to Bethpage, last week we studied about Mount Olives. No. Jerusalem Temple. Bumalik sila sa Bethpage. Okay? Doon po sa Mount Olives, ito na pababa sila. Mount Olives, nandun yung upper room. Bababa ka lang, lulusong ka lang. Siguro probably mga 10 minutes. Okay? Sa pagitan ng dalawang bundok, kasi ang temple, bundok din yan eh. Mount Olive, Temple of Jerusalem, meron diyang lambak, Kidron Valley. Nandun yung tinatawag nating Garden of Gethsemane. Although hindi na siya talagang preserved, merong mga certain area doon na pinapakita tong garden na ito. But there, sapagkat magkakalapit lang ito, kaya nga nung ang Diyos ay kukuhanin na, pababa pa lang sila ng mga templo ng gates, nakikita na ng Diyos, behold, my betrayer. Now, what are the lessons of Gethsemane? That is the location. Makikita natin, Gethsemane came from Assyrian word meaning oil press. Taniman ng oliva, or yung tinatawag nating olive oil. Ito kasing Gethsemane, ang puno dito ay puro, ganyan po ang isura ng Gethsemane, ng olive tree. Okay, hundreds of years. Taniman to ng mga not palm tree, okay, banda dun sa taas sa Bethpage ay fig tree, pero ito ay olive tree. Okay? At itong olive tree ito ay may mga bunga. At ang bunga nun ay ginagrind, pinepress.
Okay, yan yung sinauna, iniikot-ikot. Sa grapes naman, tinatapak-tapakan. Hanggang sa mapalabas nila ang langis na tinatawag na olive oil. Okay, ginagamit sa mga pagluluto, medicine, and so on. But before this olive oil came to use, ang daming pinagdaanan, kailangan ng pressing, kailangan ng pressure. Dito madalas nagpupunta si Jesus, kaya alam ni Judas kung nasaan ang ating Panginoon. Then and now, Gethsemane can have the same meaning with us. Gethsemane is a place of pressure. Gethsemane is a place of sorrow. Lord, it could be sorrow of us. Ito ay sagisag, hindi lang ng problema ng Diyos, ng bigat ng pasan ng Diyos unto death, but it can be our own Gethsemane. We have our own Gethsemane moment. Gethsemane can mean emotional and spiritual trouble. Meron kang dinadalang problema emotionally, you don't know how to handle ang bigat ng iyong puso, hindi ka makatulog. Or it could be spiritual trouble. Gethsemane can be heartache and pain, tulad ng Panginoon, na maaaring siya'y nasaktan, maaaring meron kang Gethsemane moment, na dinadamdam mo someone fail you, someone hurt you, someone betray you. Gethsemane can mean loneliness and isolation. Nalulungkot ka, hindi kayo magkasamang mag-asawa, namimiss mo ang iyong mga anak. Diba? Isolation, no one understand you, hindi ka makatulog sa gabi, naiinip ka, lahat sila may ginagawa. That can be your Gethsemane. Or Gethsemane can be your physical threat or sickness. Maaring may karamdaman ka, may dinadamdam, there is a threat for your physical. Or Gethsemane can be your grave fatigue. Kasi lahat yan naramdaman ng Diyos eh. He grieved, sorrowful unto death. Gethsemane can be your tiresome day, pagod ka na, pagod ka sa trabaho, pagod ka sa relasyon, pagod ka na sa pagbabayad, ang daming pagod. That can be your Gethsemane. Or Gethsemane can mean something end. Tulad ng Panginoon, nararamdaman niya, malapit na eh, patapos na. Something end. Nanganganib na relasyon, nanganganib na trabaho, or maaring natapos na. Or it can mean oil press, pressure, or test. Pagsubok na napakabigat, dinadaganan ng bato. Pero tulad ng bulaklak, na bagamat beautiful na ang bulaklak, pero higit mong makikita ang kanyang bango once it is grind, pressure. Yung mga niyog, masarap ang niyog, pero hindi matitikman ang gata, malibang ito'y piga-pigain at pisipisilin. Sometimes, God allowed us to be pressed. God allowed us to be in that Gethsemane moment so that we may understand others. Naunawa natin yung pinanggagalingan ng iba. Minsan, pinapadaan tayo sa Panginoon na tayo ay nagkakamali din so that you will not be self-righteous. Mas naging understanding ka, nagkamali yung ganto, nagkamali si ganto, si kapatid mo, nagkamali ka rin naman. Nasaktan ka din naman. Gethsemane moment. Or we could say, now that I am having Gethsemane moment, maaaring dumaranas ka nito. Iba-iba lang. What is your pressure? Something that bothered you, sorrowful, or maaring katulad pa ka ng Diyos, unto death. But what to do with your Gethsemane moment? Anong gagawin mo? Mabilis na lang. What to do with your Gethsemane moment? How Jesus Christ survived? Paano niya nalampasan yung bigat? Unto death. Kung tutuusin, kung unto death, pwedeng dun pa lang mamatay na ang Diyos. Kaso hindi, cross talaga eh. Kailangan makarating.
Paano niyo na-survive hanggang sa masabi niyang, it is finished? How to survive your Gethsemane, how to survive your pressure, your problems, your sorrow. Number one, must things to do in your Gethsemane moment, kailangan mo to, must have company. Sabi diyan, with his disciples, sit ye here while I go and pray yonder. You must have company. Kung ang Diyos mismo, kahit pa sabihin ito, natulog or ganito, iba yung may kasama sa buhay. Iba yung meron tayong nasasandalan, iba yung meron tayong nakakasama, because Jesus taught us the importance of company during our Gethsemane. Even when Jesus carried the cross, may tumulong sa kanya, at least nakapagpahinga sandali. Huwag suluhin. Huwag awayin ang mga kasama sa buhay, sapagkat darating ang araw, kailangan mo sila. You need company. At kung sino man ang mga tao na pinadadala sa inyo ng Diyos upang ikaw ay maging katuwang at maging katuwang mo sa buhay, ipagpasalamat mo. Huwag hanapin ang wala. Kung wala ang iyong mahal sa buhay, someone, God sent someone to be with you. Maging understanding din. May mga pagkukulang din sila tulad ng mga disipulo, may mga frailty ang ating mga friends, sumasablay, minsan may mga pangakong hindi nagaganap, natutupad, but it's still better to have company. Sino ang iyong kasama sa buhay? It should be your partner first. Diba? It should be your friend. Kaya salamat. Meron tayong prayer time, nakakapanalangin tayo. Hindi naman kailangang ihay-hay lahat ng mga problema. Pero it's another thing na alam mong meron kang kasama at may nananalangin sa'yo. So you must have company in your Gethsemane moment. Gethsemane moment. Number 2, verse 36, while I go and pray yonder. The second thing, must. Kailangan mo to kung gusto mong makasurvive. Kung gusto mong makatakas. Makatapos ng iyong Gethsemane. Hindi lang company. Okay? Kailangan mo. You must pray. Jesus pray 3 times. Pray repeatedly, not because it is a repetitious prayer, because, bakit inuulit-ulit ng Diyos yung pananalangin? Because it makes Him strong. Doon siya kumukuha ng lakas ng loob. Hindi na yung resulta. Minsan sa ating panalangin, hindi naman agad yung resulta na makukuha mo yung hinihiling mo eh. Minsan, pinapanalangin natin, hindi naman agad instant na alam nating darating. Pero ano ang pinakang mabisang resulta na agad ng panalangin? Yung matapos kang manalangin, naramdaman mo, guminhawa ang pakiramdam mo, nagkaroon ka ng kapayapaan at lumakas ka, kung hindi, ulitin mo. Baka may pagdududa ka. That's what Jesus did. He prayed and He prayed because that's what makes Him strong. Dito ako lumalakas sa pananalangin. We are strongest when we pray. Yun yung pinakang malakas na state ng isang tao. Pray sincerely. Pray submissively. Kahit anong problema yan. But when you pray like that, it will make you strong. What can we learn from this? That when we face Gethsemane moment, we should pray. Or we should pray for someone. Kung alam mong merong dumadaan na tao in their Gethsemane moment, wala ka mang maitulong, pero it's another thing na alam mong someone is praying for you. Alam mo kapatid, pinanalangin kita kagabi, hindi ko alam ang buong pangyayari, pero pinanalangin kita kagabi. You must survive your Gethsemane, you pray. 3 times. Doon pinakita ng Diyos that you pray without ceasing. Ibig sabihin nun, consistently. You pray, you pray, you pray. You push. Sabi nga, pray until something happen. Hindi man yung gusto mo, pero hanggat nakita mo ang resulta ng Diyos, you pray. Pero sometimes when we experience Gethsemane moment, we pray, pag walang sagot, ayaw na natin. But Jesus pray and pray and pray. Hindi na dahil hinihintay ng Diyos yung sagot talaga. Isang bagay na lang. Maginhawa ang Diyos pag nananalangin. You pray. That's the very blessing of prayer that when you pray to God, Lord, kanina hindi ako pakali, pero I submit to you, thy will be done. Hindi nangyari ngayon, pero baka bukas. Bukas, pray uli. You pray. It is a must.
Do you have company? Do you pray? Anong mga tools ang gamit mo sa Gethsemane mo? Your job? Your loved ones? Your position? It may be good, but it's not enough. Pero kung titingnan natin ang Diyos, napakahalaga. Panalangin, kasama. Number 3, tools. Must things to do in your Gethsemane moment, must submit to the will of God. If it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I, but thy will be done. Number 3, must. Ano man ang mangyari, kung ipinanalangin mo na, ano man ang mangyari, magtiwala ka sa Diyos. To know the will of God, how will you know the will of God? Hindi ito madadala sa tawas-tawas, sa hula-hula. Paano nyo ba malalaman kung kalooban ng Diyos? To know the will of God requires knowledge of God's Word. May mensaheng Diyos na pinaparinig sa inyo. May mensaheng Diyos na pwede nating basahin, pagbulay-bulayan. To know the will of God is to know the Word of God. Kaya dapat alam mo kung ano yung pangako ng Diyos sa hindi pangako ng Diyos. Hindi pinangako ng Diyos ang eternal life sa lupa. Kaya expect mo may kamatayan. Wala kang mababasang verse na tayo ay hindi nagkakasakit pag Kristiyano na. Dapat alam mo yung pangako ng Diyos. Pero may mga problems, may Gethsemane moment, pero anong pangako ng Diyos? He will never leave you nor forsake you. You should understand the will of God. God's Word, through God's Word, malalaman mo ang God's will. Through God's Word, malalaman mo ang God's way. And through God's Word, maintindihan mo ang God's wisdom. Mas nauunawaan mo, mas tinatanggap mo ang nangyayari sa buhay mo. Pero wag nating masyadong gawing isang kalan ang God's will, ha? Hindi lahat na nangyayari sa ating buhay, God's will. Okay? Ay, God's will na ganito nangyayari. Baka minsan, kalooban mo yung nangibabaw at hindi ang Diyos. But if we pray to God, we surrender to God, we serve God, Lord, hindi ko maunawaan. Gusto mo makasurvive? Submit to the will of God. Ipagpaubaya mo na sa Diyos. Bakit? Kakainin ka niyan, lalamunin ka niyan, hindi ka makakabangon, hindi ka makakagalaw, hanggat hindi mo tinatanggap yung naging plano ng Diyos sa iyong buhay. Number 4, must have the good godliness and calmness. How to survive your Gethsemane? Kalmado ang Panginoon. May mga problema, pero hindi na ginawa pa ng Diyos na dagdagan pa ng gulo. Malungkot ng Diyos, sorrowful. Kung tutuusin, nung nakita ng Diyos yung mga disipulo, pwedeng sumbatan niyo yun eh. Magsilayas na nga kayo. Napakawalang kwenta niyo mga kasama. Another gulo yun, tampuhan pa yun. Nung si Peter ay naglabas ng espada, pwede niyang sabihin sa ibang disipulo, na ano ginagawa niyo? Ilabas niyo rin ang espada niyo. Papayag ba tayo ng ganito? Pero sabi ng Panginoon, Peter, kalma lang, balik mo yan. How to survive your Gethsemane, like Jesus Christ? You must have godliness and calmness. Kalmahan mo lang. Oo, may problema. Oo, may pressure. Pero kalmahan mo lang. Ang daming moment na pwedeng madagdagan pa sana ang bigat ng Gethsemane or problem ng Panginoon. But because of His calmness, His character, natawid niya ng maayos ang Gethsemane. How is your behavior? How is your attitude during your Gethsemane? Is it godly? Nakikita pa ba ang iyong pagiging makadiyos? Is it with character and with composure? O katulad ka ni Peter, nagwawala? Bunot agad ng tabak, sigaw agad. Diba? Lalo lang nadagdagan ng problema mo. Ang kaaway mo lang, yung bossing mo. Diba? Pati asawa mo, nakaaway mo na. Pati yung asong nananahimik, natadyakan mo pa, nabarangay ka doon. Ang dami na, nagpatong-patong na. Tapos nabasag yung yung TV, wala ka tuloy mapanuuran. Paano hinandel ng Panginoon yung situation na yun? Kalma lang. Oo, may mga pwedeng mabigat kasi yun eh. Yung may dinadamdam ka, tapos magdadagdag pa ng sama ng loob. Ang bigat nun eh. Pero ang inisip ng Diyos, mamamatay na ako, idadagdag ko pa ba ito? Ang dami ko ng problema, wag na. Hanggat maaari, minimize pain.
Bawas. Maging mapangunawa. Huwag magkimkim ng mga sama ng loob. Calmness. Ganito ang sitwasyon, kalma lang. How is our behavior? We should survive Gethsemane with godliness, with calmness. Calmness of your mouth. Diba? Of your hands. Of your feet. And of course, bandang huli, must have a lifelong training and discipline. Hindi ko napahabain, maganda tong message na tong last time, susunod na lang siguro. Pinaghandaan ng Diyos ito. May time na ang Panginoon nasa temple, sabi niya, pwede na, mangangaral na ako, ito naman talaga yung sadya eh. Hinahanap siya ni Mary, tsaka ni Joseph, nasa na ba ito? 12 years old pa lang, nangangaral na. Ay, bawalak ng Panginoon, hindi na umuwi. Sabi ng Panginoon, we see not that I'm here to do about my Father's business. Kaya naman talaga ako pinadala dito, hindi naman para sa inyo. Meron akong mission. Pero, nag-submit pa rin siya. Kasi hindi niya mawiwin ang kanyang family pag siya'y palaban. Nag-submit. At simula sa time na yun, naging tahimik ang buhay ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? He trained himself bilang tao. Nag-aral siya magpanday. Nagpalakas ang Diyos para pag nagbuhat naman siya ng cross, remember, tao siya nun ha. Hindi mo sasabihin, ay kaya niya nabuhat ang cross, Diyos yun eh. Hindi, tao rin yun. Ay kung ang Diyos ay palito, payat. Ha? Kung ang Diyos ay hindi nag-alaga ng kanyang health, natingin niyo makakarating sa Golgotha yun? Kung ikaw kaya ang Diyos nung time na yun, with your health, with your condition, matatapos mo kaya yung it is finished? O baka makita mo pa lang yung mga latigo ng senturyon eh, finish na. Prepared ang Diyos physically sa mga mangyayari. Prepared ang Diyos socially, kaya niya makipagkapwa. Prepared ang Diyos intellectually, ang dami niyang alam. Mentally, socially, ang daming preparation na ginawa ng Diyos. Kasi alam mo ng Diyos, maraming Gethsemane na pagdadaanan sa buhay. Do you want to survive your Gethsemane? You must have a lifelong training and discipline. Kaya yung mga pagsubok, yung mga failures, parte ng ating buhay. Parte ng ating buhay sapagkat dadaan pa tayo sa maraming hardin, hindi ng bulaklak, hardin ng ating pakikipagbaka sa ating buhay. So how is your Gethsemane moment? May dalawang hardin. Very important na hardin sa Biblia. The Garden of Eden and the Garden of Gethsemane. The Garden of Eden, it may be full of flowers, masaya. Pero doon nagkasala, doon napalayo ang tao sa Diyos. But in the Garden of Gethsemane, madilim, pero ito ang naging daan upang malapit ang tao sa Diyos. Sometimes your darkest moment is the way of God for you to draw closer to Him. Ginagamit ng Diyos upang tayo ay mapalapit sa Kanya. So whatever Gethsemane you have, you pray, have company, submit to the will of God, and train yourself for other Gethsemane.